Masayang araw po mga ka-PL. Stress na di umano si dating Speaker Tambaluslos mga kababayan. Namumroblema na ho. Naispatan daw ho kasi ito sa isang mall sa BGC at kapansin-pansin po mga kababayan ang kanyang pangangayaya. Di bagay, minsan pumunta ho siya sa House of Representatives nung namayapa po si Akop. Nag-speech pa nga itong mama na ito na yung payat niya po na yon at yung putlaho ng kanyang kulay, parang mauubusan na ng dugo. Nagtatain na yata ito ng dugo. Kaya ang putla-putla na mga kababayan. Ganon pa rin di umano. Hindi po nanumbalik sa katabaan yung kanyang pangangatawan. Yung payat niya, nagtuloy-tuloy po, parang lumala pa nga yata, mga kababayan. Yung sumpa po ni Cara David, lumalab na. Miss Cara, ang tagal po nilang matapos. Baka pwedeng sundutan po man isa pang sumpa. Para mapabilis po. Kulang ho Parang teaser lang po yung mga sumpaho ninyo. Dagdagan nyo pa, puruhan nyo na. Para bawas-bawasan po yung sakit ng ulo namin. Pero bago ito, unahin mo muna yung pinakapuno. Yung pinakapuno. Yung po, pinakamasakit sa ulo namin, Miss Cara. Ito po, ang litrato. Litrato lang po, Litrato ni dating Speaker Tambaluslos, mga kababayan, ipapakita ko po sa inyo. Tutukan dyan, ganyan sa screen para klaro ho talaga, mga kababayan. Basahin ko lang po muna itong maikling caption na naipost po kasi ito, mga kababayan, di umano, ni Roy Mabasa. Ito ho ang sabi. The weight of controversy. Ayan Chance Avan, former Speaker and later Representative Martin Romualdez having merienda with an unidentified female at a restaurant in Michokushi Mall in BGC Taguig City earlier today. Mga kababayan, may kasamang hindi po nakikilalang babae. Kayo naman, pati ba naman yung babaeng hindi nakilala, babanggitin nyo pa talaga. Nag-happy-happy nga ni. Kay malapit na ang paghuhukom sa kanya. Huwag nyo nang pagbawalan. Malay natin, baka, di ba, kulukadids, o di kaya, baka kaibigan. Yan, kaya naman talaga, yun, huwag nyo masyadong ungkatin yung sino man yung babae na yan. Despite looking noticeably thinner these days, the controversial cousin of President BBM was still easily recognizable to dinner and passers-by, mga kababayan. Madali daw siyang nakilala ng mga dumadaan. Kasi mall nga, mga kababayan, parang food court lang ho siya na hindi po, alam mo yung hindi bagagarang mga restaurant. Yung ordinaryo lang. Pero BGC, mahal ho yan kahit paano. Ang dali niya daw po nakilala Some observers might attribute his slimmer appearance to the lingering pull-out from the controversial flood control scandal. Purportedly apprehended by former House Appropriation Committee Chairman Saldico, who has kept a low profile
in. Ay di po natapos yung tawag dito, yung mahabang caption. Putol po, hanggang dyan lang po. Pero hindi na po mahalaga masyado yan, yung caption. At wala namang nabanggit siya na mga may bit-bit siyang maleta. Ibinigay sa hindi nakikilalang babae. Wala namang ganun. Kundi, itong kanyang pamamayat, pagiging payat. Ayan. Ang issue ho dito, mga kababayan. Kasi, ito kapansin-pansin daw po, mga kababayan, ang kanyang pamamayat. Kita nyo na. Ito na yung picture. Ayan, mga kababayan. Kita nyo naman. Si Tambaluslos nga. Tignan nyo po ang braso, mga kababayan. Ayan, tutok na tutok na. Tignan nyo po ang braso. Ayan, bakat na po ang buto. Ayan, yung mukha niya po, mga kababayan, labas na rin po ang buto. Ayan, yung kanyang, hindi naman kasi masyadong kita yung tiyan, pero yung kanyang yung kanyang balikat, kita niyo pong wala na hong laman. Di ba, mga kababayan? Gaba na. Gaba na ito. Dala sumpa ni Kara. Kaiisip niya po ito, mga kababayan. Alam niyo po kung saan. Yan, sa flood control ho. Sunod-sunod na po yung hearing ng Blue Ribbon po, mga kababayan Imposibleng hindi naman paniwalaan yan. No? Imposible na walang magsampa ng kaso dyan para makulong yung mama na yan. Kaso parang dinidelay ho yata. Kamusta na kaya yung isinampang kaso sa ombudsman, mga kababayan? Wala na po tayong nababalitaan kung umuusad ba o tinulugan din. Hindi mo ba? Uso po ang tulugan ngayon. Lalong-lalo na po sila. Ayan, di ba? Sila magkakatropa. Kaya naman, wala pa nga magkakaibigan. Ayan, magkakaibigan saan? Sa inuman, sa bigayan. Ayan. Siyempre may bigayan yan. Kayo naman, bakit di nagbibigay ng sweldo? Hindi nagbibigay ng bonus? Meron. Nagbibigayan ng, alam nyo na yun. Sweldo nga ni. Di ba? Mga kabayan? Ganun talaga ang buhay kapag dumating ang oras mo na. Kasi, kita nyo, ang payat-payat na. Magkantabay po tayo, mga kababayan. No? Magkantabay po tayo kung anong mangyari sa buhay nitong mama na ito, kung makukulong o diretso na lang sa sa sumpa ni Kara. Okay. Ito pa pala. Nakalimutan ko. Paghambingin po natin itong litrato niya. Yan. Yan po yung dumaluho siya sa sa tawag dito, sa House of Representatives nung namatay nga si Akop. Ayan, kita niyo may itim siya sa braso. Nakiramay siya. Ayan po yung itsura niya ngayon, noon. Tsaka yung picture nyo kanina, pinakita ko sa inyo kanina, hindi yung nagbago, di ba? Ayan yan, ang payat, Kung meron magsakit ng mama na ito, parang hindi pa lubusan gumagaling tong mama na to. Mga kababayan niya bigla ang pagpayat. Hindi naman siguro nag-diet lang agad-agad na. Sa bagay, meron na po mga injection ngayon. Pero hindi po ganun kadaliho yun isang buwan, 2 buwan lang yata mula nang pumutok yung flood control na yan. Ito na, pinayat ng mama na ito. Hanggang ngayon, hindi na ako nagbago. Muna giingon sa Bisaya, tagam. O sa mas kilalang Mirisi. Okay. Ito pa, isang balita, mga kababayan. Itong tungkol po sa sinabi ng mga ex-Marines
na hindi po nila matanggap na sila tawaging kargador. Yan. Ayon nga sa kanila, sila naman talaga ay nakapag-serbisyo, naging sandatahang lakas, bakit wala daw silang karapatan tawaging ex-Marines? Pumalag po itong mga ex-Marines. At ang isa naman, na natanong na isang media, tinawag po si Matibag na makapal ang mukha. O, ito na ho yung video. Panoorin na po natin. Ano masabi sir doon sa mahina daw yung mga ebidensyang present ninyo? Hindi po totoo yun na mahina ang ebidensya namin kasi tinrabaho namin yan. Ang sa amin lang po, gusto lang namin talagang isiwalat ang pagnanakaw dito sa Pondo ng Bayan. Ano po yung reaction doon sa bodyguard, cargador? Ako, retired ako. Ano tatawag sa akin? Retired akong Marines. Pensionado ako. Parang nakakaano yung mayata yun sa dignidad namin. Ano pong masabi niyo din sir yung sinasabi ng NBI na nabayaran po raw kayo ng 5 million pesos? Sir, ang kapal po ng mukha nila na magsabi na nabayaran po kami. Unang-una, namatay yung tatay ko. Buti nga sir, tinulungan kami ng mga ibang tropa. Saka si Atty. Baligod, yung pagbili ng kabawang ng tatay ko. Ito, namatay yung kapatid ng kabats ko. Nagkasakit. Hindi nga nila, hindi nga nila ipagamot. O, namatay lang yung kapatid niya. So, paano nila masabi? Oh, Matibag! Makapal daw ang mukha mo. Kaya mong patulan to, sir? Gawin mo yung ginawa mo sa mga vlogger dito sa mama na ito na tinawag kang makapal ang mukha. Hindi ka pinangalanan, oo, pero sino ba ang namiminuno dyan sa NBI? Di ba ikaw? O, alam nga naman yung mga bata-bata mo ang pagsabihan nitong si ex-Marines. Siyempre, ikaw talaga ang pinatutungkulan nito. Kung pinatulan mo yung mga tao doon sa labas ng Senado na pinagmumura ka, pinagmumura yan mga kababayan, ng mga vlogger, ng mga supporter ni Bato. Ay, naku, Matibag. O, pinagmumura yan, talagang sigawan. Nagalit. Pinatulan. Liga dito. Sabi na. Liga dito. Ano sa'yo? Ayan. Pinatulan niya po. Balat sibuyas ang puta. Patula puta. Ayan o. Sir, makapal daw ang mukha mo. Nako, hindi ako papayag niya. Kung ako niyan, nako, hamunin ko ng suntukan tong ex-Marine na to. Sir, hamunin mo. Kaya mo yan. Pupusta ako sa'yo. 20 lang. Sa kanya 50. May duda pala mo. Ano sir, kaya mo? Ay, sakit niyan. Tinawag ka makapal ang mukha. Makapal daw ang mukha mo. Yan po ang mga dating Marines, mga kababayan. Buo ang loob. Matatapang, ihaharap ba naman yan? Sa trabahong ginagawa nila ngayon na nasa bingit po ng kamatayan sila dyan. Anumang oras, pwede ho silang tambangan dyan, mga kababayan, pero obvious na masyado, no? Pagka tinambangan o sinaktan nila itong mga ex-Marines na ito. Kaya hanggang kaso-kaso lang po sila. Mga pamilya nito, siyempre secure na. Nakahanap yata ng katapat si Matibag. Ay, Matibag, nakahanap pa ng katapat. Pinatulan mo yung mga vlogger O eto, katapat mo, kaya mo. Ewan ko sa'yo, Matibag. O eto pa, isa pang balita, mga kababayan. Nako, eto ho, nakakalungkot na ngayon. Bagong Pilipinas. Ito na po ba ang bagong mukha? Junior Bangag? Ito ba ang bagong mukha ng bagong Pilipinas? Nako. Ito, maikli lang mga kababayan. Grade 7 girl carries drug tools to school. Kita nyo na? Ang mga kabataan, mga kababayan, lulong sa droga. Nasaan yung ipinagmamayabang ng PNP na sinasabi nilang bumaba na ang bilang
ng droga sa Pilipinas. Nasa na yun? Ayan, grade school, babae pati, mga kababayan. Naku, may daladalang aparato, ang tawag dyan? Paraphernalia, ayan. Ng droga sa eskwelahan pa mismo. Sinasabi ninyo na wala ng droga sa Pilipinas, bumaba ang bilang ng droga? Bakit nung panahon ni Digong, may mga ganitong kaso? Wala. Ngayon lang ito, mga kababayan. Di po ba? Ngayon lang ito. Mga nakikita natin dyan sa kalye. Dyan na sa gilid ng kalsada, bumabanat ng shabuyas, yung mga adik, mga kababayan. Ang dami ng video na nakita natin ganun. Hindi lang kasi pwede ipakita rito sa YouTube kasi bawal ho yan sa community guidelines. Ma-demonetize ho tayo niyan. At yun na nga, ang nakakatakot sa panahon ngayon. Grabe na po ang droga, mga kababayan. PNP, PDEA, o kung sino man ang maaaring makakatulong na huwag malulong sa bisyo, droga ang ating mga kabataan. Baka pwedeng paspasan po ninyo ang inyong kilos, mga sir. Nakakatakot na po ito. Ang magulang ng bata, ang isip nag-aaral lang mabuti yung kanyang anak. Ayun pala, hindi alam na nagtutsa, nagdudroga na pala. Ay, maawa po tayo sa mga magulang na pinag-aaral po yung kanilang anak, na nag-iisip na matino yung kanilang anak, yung pala lulong na sa droga. Paspasan po natin ang paghahanap ng mga ipinagbabawal na gamot na yan para hindi po maapektuhan ang ating mga kabataan. Yan nga ang isa sa mga ni Tatay Digong, mga kababayan yung kanyang concern na ang mga kabataan huwag ma-infiltrate sa droga. Huwag mapasok ng droga ang kanilang buhay. Sira talaga ang kinabukasan. Masiraan pa ng bait o di kaya babae tulad niyan, mabuntis ng maaga, hindi na makapag-aral. Yan ang ang concern ni Tatay Digong. Kaya niya talagang isinulong maigi ang war on drugs na hindi po naiintindihan ng mga tarantado ngayon. Kaya ko po sinadya itong balitang ito, mga kababayan, para ipaalala po sa atin kung gaano po kahalaga ang war on drugs ng ating Tatay Digong. O kita nyo ngayon, kahit sa kalye, pwede nang bumatak. May nasakay pa ako. Ay may nasakyan po ako na Grab. Dito lang. Diyan lang sa may tawid nitong basta diyan lang ito. Mga kababayan, nung panahon daw po ni Tatay Digong, luminis yung lugar nila. Nawala ho yung droga. Ngayon, ang kapal na daw po ulit ng droga sa kanila at ang kakapal din daw po ng mga tulak sa kanila. Aba, parang namimigay lang ng sigarilyo. Grabe na daw po ulit ngayon ang droga sa lugar nila. Kayo ho ba? Kayo po, mga kababayan. Ano po naobserbahan ninyo? Kasi ako, naobserbahan ko po. Nung Tatay Digong, yung mga tropa ko, hindi naman totally tropa talaga. Yung hindi kasi ako lumalabas ng bahay Sa bahay lang talaga ako, mga kababayan. Nung umiinom pa ako ngayon may sakit na rin kasi, hindi na pwede. Yung mga tropa ko noon, nakikita ko dyan mga naligaw sa buhay. Ang ganun. Payat ho ng mukha nila. Ang papayat. Tatay Digong. Pagpasok ni Tatay Digong. Pak, tumaba. Nagkaroon ng negosyo. 6 na taon. Gumanda. Nakikita ko sa social media. Ganda ho ng mga post nila Kasama na pamilya na noon. Harap-harapan po nakikita ko. Kasi nagiinom po sa tindahan sa labas ng bahay ho namin. Sa Davao. May tindahan doon, may video okay. Pag sinusundo ng asawa, binubugbog po ang asawa na naaawa ako sa asawa nila. Ako, hindi po natin magawa-gawa sa babae yan.
Kasi para sa akin, ang babae hindi sinasaktan. Dapat pinasasarapan yan. Ha? Lahat ng sarap ibigay mo dyan. Ha? Sarap ng buhay, bira naman, no? Sarap ng pagmamahal, yan, di ba? Ibibigay mo dyan para masabi niyang, you're the man. Di ba, mga kababayan? Kaso, ngayon, Marcos na ulit, mga kababayan. Yung trabaho nila, bumalik po sa dating katawan, huli na ang payat-payat na po nila. Di ba? Bumalik din sila sa dati nilang gawain sa pagdodroga. Ito ang isa sa pruweba na ang droga talagang laganap na naman sa Pilipinas. Hirap na hirap po silang sugpuin, samantalang sa panahon ni Digong. Nasugpo ni Tatay Digong yan, mga kababayan. Ngayon, wala. Ewan ko lang ha, kung gaano katotoo yung sinasabi nila. Pero batay po sa mga naobserbahan natin, parang hindi po totoo ang mga ibinabalita o sinasabi nilang bumaba na ang bilang ng droga sa Pilipinas. Kayo na lamang pong humusga. Hanggang dito lang, maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.